Good day mga kabakal! For today's vlog, ito ay para sa mga kasamahang welder natin dyan na may experience na sa welding pero wala pang NC2 certificate from TESDA. Ulitin ko po, mga welder na may experience na po sa welding ha, hindi po kasali yung mga as in baguhan pa lang sa welding. Isa kasi sa mga requirements ngayon sa mga skilled worker kapag nag-apply tayo ng trabaho is ang ating certificate na NC2 from TESDA. Kaya dapat magkaroon tayo nito bago mag-apply ng trabaho dahil kung wala ito, it's either ang bagsak mo is helper lang muna or down rate ang sahod mo. Hindi ka naman siguro papayag na parehas nga kayo ng trabaho, ginagawa ng kapwa welder mo, pero mas mababa pa rin ang sahod mo kumpara sa kanya, di ba? So, para makakuha kayo ng NC2 certificate sa TESDA na hindi na kailangan pang mag-training kayo ng ilang araw or linggo bago makakuha ng NC2, ang kailangan nyo lang gawin is pumunta sa malapit na TESDA center sa inyo at magpa-schedule kayo for assessment. At ihanda nyo na rin ang mga sumusunod. Una, birth certificate at barangay clearance. Pero minsan, hindi na yan hinahanap ng ibang TESDA center. Pero dalhin nyo na rin para sigurado at para hindi na kayo pabalik-balik pa kung kinailangan. Pangalawa, ID picture na 1x1 or passport ID. Pangatlo, 2 valid IDs. Kung may company ID kayo, mas okay, mas maganda. Pang-apat, ito ang pinaka-importante sa lahat, COE or Certificate of Employment na 1 or more than a years of working experience as a welder or related doon sa IA assessment ninyo. At panghuli, syempre, yung pambayad sa assessment ninyo which is 2,700. Pero hindi ko lang alam ngayon o di ako updated kung tumaas or bumaba na yung mga bayarin dun ha. Plus, may additional payment pa as processing fee. Mga 200 pesos ata yun. So, yung assessment naman nyo is karaniwan, isang araw lang naman yan. Pwede pa nga half day lang eh. Pero syempre, depende yan sa assessor nyo kung masipag mag-lecture sa inyo buong araw at mag-assist sa actual welding performance nyo. And during assessment naman, una, konting lecture from your assessor, then after that, mag-e-exam kayo. Syempre, kailangan nyong maipasa ang exam. Mga 40 questionnaires ata yun at least 27 pataas ang tamang sagot nyo para pumasa. Then, after exam, saka naman kayo mag-actual welding. So, karaniwan sa ibang TESDA, dalawa kayong mag-welding sa isang tubo. So, half kayo ng partner mo doon sa tubo. Pero kung konti lang naman kayo mag-a-assessment, pwedeng tig-isa kayong tubo na hihinangin. Ang tinitignan lang naman dyan ng assessor is kung talagang marunong kayong maghinang. Minsan, hindi na pinapansin kung maganda ang hinang nyo or hindi. Ang importante, maipakita nyo sa assessor nyo na marunong kayo. Kasi hindi naman trade test yan para higpitan kayo sa quality ng hinang. Pero again, depende ulit yan sa magiging assessor nyo, lalo na kung stricto siya at sobrang nagmamagaling sa inyo. Joke lang! Then, after actual welding, interview ng assessor sa inyo. 1x1 interview yan. Ang kadalasang tinatanong ng assessor dyan sa interview is about safety, mga gamit sa paghihinang like types of welding rod, at iba pang information about welding. Minsan, nagtatanong din sila about sa experience nyo bilang isang welder. Then, after that, waiting na lang kayo sa announcement ng assessor kung pumasa kayo or hindi sa assessment nyo. Kapag pumasa naman tayo sa assessment at nakuha na natin yung ating certificate na NC2, valid yan for 5 years. Hindi na gaya noon na 2 years lang. Kaya hindi naman siguro tayo lugi noon, lalo na kung magamit agad natin yung ating NC2 certificate. Para naman sa mga kabakal ko dyan na wala pang NC2 pero may working experience na at gustong mag-avail ng kanilang TESDA NC2 certificate, good luck po sa inyo. So, hanggang dito na lang ulit ang aking video. Sana nakatulong. Thank you for watching. See you next time. Bye!